yung mga may mga relihiyon pero hindi si Kristo ang ginagala ay may kasama rin malaking pagkakuha. Minsan madaling i-declare yung ang Diyos ay makapangyarihan. Pero kapag nasa panahon ka ng pagsubok, kapag mahirap ang nararanasan, minsan hindi siya pa makakuha. Nagpapasalamat tayo na ang salita ng Diyos ay sagana sa ibang paraan. The internet has been flooding with the gospel, iba-ibang grupo, kahit na walang karanasan at walang karunungan sa tekniko, sa mga live streaming, ang mga pastor ay nagpili. Kabi-kabila maririnig mo. May nakaka-encourage, may nakakatawa. Marami, but anyway, dahil nagsisikap, alam kong nagbabalik yun ng kapurihan sa ating Panginoon. Tayo po sana. Amang Banal, kami nagpapasalamat sa iyo na ngayong umaga muli, maasahan namin ang iyong pagpapahayag sa amin. Nagpahayag na kayo sa pamagitan ng mga awit. Alam namin na luluwalhati kayo kapag itinataas kayo sa pagsusuob ng mga pagtuturi. At alam namin, mas naluluwalhati kayo kapag nakikinig kami sa iyo. At pagkatapos ay ginagawa namin ang aming mga napakita. Ngayong umaga, hayaan mo kami iyong inanda sa gawain iyong ipinagagawa sa amin sa panahon ng global pandemic. Alam namin na matagal ng panahon. Alam mo na mangyayari ito. Maaaring hindi mo nasabi sa amin kaagad o hindi namin nakita yung pinapahiwatig. But nevertheless, alam namin nakatakda ito. At alam mo rin kung paano lalampasan ng iyong iglesia, ng iyong mga anak, ng ganitong kalagayan na dinaraan namin. Kami nagpapasalamat na lagi kang available para aming tawagan. At ikaw naman ay hindi nagkukulang palagi mo kami pinagpapaan. So Lord, once again we come to you and seeking your presence and blessing upon all of us. Kasi yun po yung kailangan namin sa panahon na ito. We wanted to be assured of your presence, assured of your companionship, assured of your love, assured of your abounding grace. So Lord, thank you. Pagpalain po ang iyong salita. In Jesus' name. Amen. Last time, I discussed with you that God uses interruptions and detours to speak to us para dalhin tayo sa kanyang desired destinations or missions to accomplish. Misa kasi meron tayong sarili nating direksyon, meron tayong pinaglalaban, meron tayong minamahalaga. At walang ibang paraan ang Diyos kundi padaanin tayo sa mga interruptions sa buhay natin. Sinisira yung mga plano natin para magkakaroon siya ng pagkakataon na maipasok yung kanyang plano sa ating buhay. Minsan naman ay akala mo dala-dala siyang daan pero palilikunin ka ng Panginoon. Because somewhere along the line, He has a better plan for you that you will never see kung hindi ka napadadaanin sa medyo malayong daan. At sagana ang buhay ni Pablo sa ganyang karanasan at pagtuturo. At yun yung ating natutuhan sa Acts 27 and 28. Paulit-ulit ang karanasan nito sa buhay ng mga alagad. At kahit bago pa naging mananampalataya si Pablo, dumaan na sila at ngayong umaga sa ating pagsisimula sa ating bagong theme sa quarter na ito ay madadaanan natin ang unang bahagi ng pagdaan ng iglesia sa interruptions and detours. Ang ating pong theme for this quarter is the church is one in spirit in quest for harvest in times of global pandemic or in season of global pandemic.
medyo nakakangiti. Pero kung hindi natatandaan, binaha ang Facebook na galing sa mga evangelicals ng talatang Isaiah 26:20, siguro mga March and April, na nagsasabi na pinapapasok sa kwarto ang mga believers kasi dadaan ang galit ng Diyos. So, by using that verse, they're interpreting na itong coronavirus is an expression of God's wrath na talagang paparusahan ang masasama. Siyempre, those who believe in grace, yung the other grace, yung the opposite natin, yung extreme grace, sabi hindi, mahal tayo ng Diyos, hindi ito galit ng Diyos. Kaya lang, kung hindi ito galit ng Diyos, ano nga yun? But anyway, iniisip ko rin kung tama yung verses na yun kasi yun ay babala sa Israel na mayroong pagdudurog na gagawin ng ibang bansa sa kanila sa panahon ni Isaiah at kailangan nilang mga nong magtago sa bahay kagaya ng pag dumadaan ng bagyo ay kailangan magtago sa bahay hindi ka lumalabas-labas kasi mapanganib sa labas at yun yung ginawang sample sa kanila. Ang Panginoon Jesucristo bago siya umalis ay kanyang inihanda ang kanyang iglesia. Kaya ngayong pambaga, bagamat marami kayong makikita ng mga katotohanan na i-share ko sa inyo, dalawang puntos lang talaga ang tatalakayin natin. Ang paghahanda ng Diyos sa kanyang iglesia para tumanggap ng kapangyarihan at ang pagdating ng kapangyarihan sa iglesia ng Panginoon. And for that matter, pakibukas ang inyong Biblia sa Acts chapter 1, Mga Gawa, Kapitulo 1. Isang kapitulo na alam ninyo at walang mananampalatayang hindi nakabasa nito. Pakitas ka, hindi pa nakabasa ng Gawa Kapitulo 1, na walang magtatas, magpapahiya, no? Lalabasa natin ito. Pero, yan ang maganda na alam na natin yung pag-uusapan. Kasi alam ninyo magiging mali ng tagapagpahayag. At minsan yung din nakakatakot kapag alam na lahat ang pag-uusapan kasi pwede nga hindi sila makinig at umuwi na alam nila kung ano naroon sa loob. But I hope you'll be patient enough to still enlarge yung ating view, our horizon, para baka meron pang pwede idagdag ng Panginoon sa iyo ngayong umaga. I don't know how exponent nitong mga lockdown, curious about lockdown, had missed. But ang Acts chapter 1, ang tunay mayroong lockdown. This is the only chapter in the Bible when lockdown was so articulated, talagang tamang-tama, na-synchronize sa gustong pangyarihin ng Diyos. Kaya nga, yung ating topic for this week ay lockdown, paghahanda para sa pagkaani. At ang objective ko lamang po dito ay ang ipakita sa atin kung paano ihandaan ng Diyos ang kanyang bayan, ang kanyang iglesia para sa pag-aani kahit wala na sa physical presence ang ating Panginoong Jesucristo. And by imposing a lockdown on Christians, He was able to prepare the church to launch powerful mission. Napakakapangyarihan siya. So let's begin chapter 1 mula verse 1. Mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay sinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa kasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya ay buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. So, 40 araw, 40 days, na nakasama pa ng mga alagad ang Panginoon Jesucristo pagkatapos niya mabuhay na maguli. At ginamit kanya ang 40 araw na ito para ihanda na iwanan ng mga alagad para pagkatapos ang mga ito ay magiging handa na tubing ang pag-abot sa buong mundo
at gawin itong mga alaga. Sa panahon na sila iniwanan ng Panginoon, they will have to learn to adjust. Adjust sa ating Panginoon sa Kristo na wala na sa physical frame. Kasi siya ay umalis na, siya ay inilayo. Pumunta sa langit at lumuklok sa trono. At sa ngayon, aasahan pa rin nila ang kanyang pakikisama at pagkialam sa gawain, pagtuturo at pangalaga, pero sa iba ng dimension. At kailangan napakaling adjustment. Kapag kayo ay nawawala ng mahal sa buhay, lalo na kung mahal na mahal ninyo, at lalo na kung kayo independent ng isang minamahal, napakahirap na mawala. Kaya pag namamatay yung mga nanganganay, kalimutan, iyakan talaga yung mga dependent kasi paano na sila? Yung nasanay na tumatanggap lang, 15 therapy sa mga taga-sustento. Napakahirap nun. And the disciples were in the same situation when the Lord Jesus Christ was taken up to heaven. And then they also have to adjust to one another. Tatandaan nyo na rin ang Panginoong Yesus Kristo, nag-aaway-aaway na sila. Kung sino ang magiging mas dakila pag nawala ang Panginoong Yesus. Paano na sila ngayon tatakbo kung hindi sila nagkakasundo, sino talagang leader? Kasi kung nyo napansin, wala talagang iniwang leader sa kanilang ating Panginoong Yesus Kristo. Eh siyempre, sabi ng Roman Catholic siya, si Pedro iniwan. But there's no point. Kahit sa bahagi ng Biblia, maliban na point na talaga siya iniwang alagad na tagapanguna ng lahat. Oo, iniwan siya ang tagapangalaga ng mga tupa, pero lahat sila kagaya ni Pablo ay iniwan ng pangalaga. So, sino talaga ang nasa hierarchy, hindi na sila lang. And so, during the time na wala ang Panginoong Yesus Kristo, the first 40 days, at pagkatapos sa umalis, kanyang hinahanap na ma-develop sa mga alagad ng isang cohesive relationship. Cohesive relationship na sila ay magpapatuloy na gawin ang pinapagawa ng Diyos kahit wala na siya. Minsan niya kitatakutan ng mga magulang pag bata pa sila mawawala sila at mga anak ay kabataan pa lang, paano sila mabubuhay? Paano sila magkakasundo? Paano sila tatatay? At yun ay realidad ng buhay. And so, during this time of lockdown, a-adjust sila dito para makasama ang isa't isa, maintindihan ang isa't isa, and together, they will become a great force to accomplish what God had designed for the church. They will have to build relationship with one another bago nila tanggapin ang kapangyarihan. Imagine kung ang batch of followers ay tumanggap agad ng kapangyarihan na hindi ayon sa kanilang relasyon, kung anong pwede mangyari sa kanila. Sa iglesia lang, nalilit na iglesia, nakakawatak ng kakahati-hati kapag ang daming magagaling. Dito ba? Isa-isa ulit siya, nakakailang split. Kasi hindi sila magkasundo o sinususundin kasi ang gagaling nilang lahat. And the only missing link ay yung established relationship in respect of what the Lord is doing in the church. Kaya pinakita mo yung paano pinadadaan ng Panginoon ng isang grupo palagi na lalabas sila dito na may kabuluhan. Kaya pag tayo tititingin sa parang dumadaan tayo sa pandemic, mahalaga isipin natin na the Lord will not allow this and for us to be included sa ganitong process nang wala siyang i-accomplish sa ating mga buhay. Sige, bago tayo malungkot, kalapaan ng Panginoon. Okay? Kasi hindi po nagkakamali ang Diyos na pumapayag na dumadaan tayo. Nung unang itatanong tayo. Pero now I am even more sure na hindi nagkakamali ang Diyos because in everything
Every event na padaanan sa iyo ng Diyos, for as long as you allow Him na samahan ka doon at sumama ka sa Kanya, you will come out better. Siguro mo kaya katabi mo, you will come out better after this. Ha? Eh kasi sabi ni Pastor Ron, may magpapakamatay na raw. Sa bagay ng iba, siguro nga. Pero all the more that we should be encouraged. Kasi alam natin, mayroon tayong Diyos na kakapitan natin palagi. So, inihanda sila sa pagtanggap ng kapangyarihan. Now, when we say power o kapangyarihan, it is always the Holy Spirit. Huwag po natin iwala yun at huwag natin aalisin sa isip natin. At wala nang ibang kapangyarihan sa iglesia na dapat nating asahan maliban sa banal na Espiritu. So bago siya umakyat, nag-usap siya sa kanila. At inihanda yung mga alagad. At pinatunayan niya ang maraming na siya ibay sa pamagitan ng maraming katibayan. At sa verse 4, mababasa natin na samantalang siya kasama nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong maalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. So, ang unang paraan na sila'y makikinabang sa lockdown o para papakinabangan nila ang gagawin ng Diyos sa lockdown ay ang pagpapanatili sa mga alagad hanggang maranasan nila ang pagbaba ng Espiritu sa kanila at tanggapin nila ang pagpapalakas ng Diyos. Pero alam ng Diyos siyempre na mahirap bigyan ng kapangyarihan ng tao ng immature. Kapag dapat binigyan ninyo ng masyadong malaking kapangyarihan isang tao na immature, pwedeng ikapahamak niya ito. The same lang isang batang paslit na 2 taon o kahit 3 taon, bigyan mo ng matalas na konsilyo at pwede niyang ipahamak. Pero ibigay mo yun sa medyo maedad na masipag at marami ma-accomplish lang konsilyo. Di ba? Malibang, depressed yung ipagbigyan at nagpakamatay natin yung inaccomplish. Pero otherwise, ang kapangyarihan kapag ibinigay sa mga tao handa ay mapanganib. And no one knows that better than the Lord Jesus Christ himself. So He was not intended to empower the church while they were in the immaturity period pa ng kanilang buhay. So they will have to build the capacity to wait patiently and trust God. Kasi ito po ang pinakamahirap. Kung kayo kagaya ko na mainitin, ang hirap maghintay. At alam naman natin sa paghihintay, yun doon marami na didiskaril kapag init na sila nagkakamali. Maraming lingkod ng Diyos kahit sa Old Testament ang napahamak at nasira ng ministry dahil sa kanilang mga pagkainit. Pero sa panahon ng paghihintay at lockdown, sila ay naging pasensyoso. Ang pananatili sa Jerusalem ay may hintulad ko sa isang incubation. Lalo ko si Yumi, 2 araw ba rin si Yumi sa hospital? Isa lang. 6 days siyang naiwan kasi siya ay itinanganak ng premature. Ibig sabihin, hindi niya kayang mabuhay sa mundo na hindi prepared ang kanyang buong sistema ng pangangatawan. At nasa bahay na ang nanay na nanganak, ang baby ay nandun pa for 6 days. At medyo mahirap yun. At hindi, para nakakalungkot ng una. Pero kung maisip mo ngayon, yun ay para i-prepare siya para paglabas na ng mundo ay kaya niyang mabuhay bilang tao at maging matibay, ang laking pasasalamat at pakingabang sa mga sa tumanggap at pasasalamat sa mga nagpayo. Now, si Yumi, malaki, smart, na hindi mo akalain na siya pinanganak na premature baby. That was the power at blessing and incubation. So, ang spiritual lockdown ay ginawa hindi upang
Huwag silang mahawa ng mundo. Kasi minsan, nagkukulong tayo para huwag mahawa ng mundo. Separate tayo. Kayo mga taga-San Libutan, diyan kayo, kami dito lang. Hawa, hiwalay tayo. Pero yung spiritual lockdown na ito, na sila hindi pinaalis ng Jerusalem, ay hindi para hindi sila mahawa, kundi upang maihanda sila sa pagdating at paggamit ng kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa kanila. So, kailangan hindi lang sila handa doon sa pagdating ng kapangyarihan, kailangan ready sila kung paano gagamitin ang kapangyarihan ibibigay ng Panginoon. Now, remember there were only around 120 disciples. There were only around 120 disciples. Kaya yung G12 doon, kasi if you were able to raise 12 leaders with 12 disciples, that is 144. Alis mo ang 12. Around 120. So, doon siya umiikot. Now, okay. Now, this 120 disciples were not the choices of leaders after world standards. Sila'y mga ordinaryong tao. Imagine, if you'll be training 3 years and 40 days, at ang binigay sa iyo ay hardly could read and write, do you think you can accomplish something? At gano'n mo mga managers at mga kung ano mga gawain sa mundo? Mabuti sana kung mga college graduate ito, mga abogado, accountant, engineers, i-train mo ng 3 years and 40 days, o kaya 40 days lang, mayroon ng malaking mangyayari. But these people, remember, were ordinary people. To borrow what Peter of Redes used, laylayan sila. Sila yung mga nasa laylayan. Hindi pa nga naging kuwelyo. Laylayan lang. Ibig sabihin, huling-huli na. At ganun ang mga inalagaan ng Panginoon. Besides, there are also fearful bunch. Mga natatakot kasi nagtatago sila sa takot sa mga Hudyo dahil mula na pinatay ang Panginoon sa Kristo, natakot na sila na baka sila ang susunod. At yun ay realistic na takot. Realistic na takot yun. Hindi natin pwede sabihin na naman ang pananampalataya na. Hindi. Kasi patay na lang ang Panginoon sa Kristo. Ano pang magtatago sa kanila? So, tunay na mayroong pagkatakot. And so they would need some hard reshape. Isang tunay na pagbabago at pag-reshape para maabot yung kailangan ipagawa sa kanila kahit tumaan sila sa mga adversity. Isa lamang ang malinaw na alam nila. Kilala nila ang Diyos, kilala nila ang ating Panginoon na si Kristo, at na-build yung pananampalataya sa Kanya. So ito yung pagandang palala sa ating mga kapatid. Kahit ganun kalakas yung ating pagnanasang maglingkod, that unless we are reshaped, especially our mindset, God's plan for our life will not be done. Isang gusto natin maglingkod, lalo pag nasasalis tayo, lalo pag medyo mahusay yung speaker at talaga namang nakakasali, lingkod tayo. Pero ang ating gulat, wala tayong mapangyakan. At imagine kung pinayagan ng Panginoon ng mga alagad na basta rin ng gawin sa ilang patatapang na alagad, kasi meron din namang matapang. Kailangan silang ayusin. At ang panahon ng lockdown ay panahon na ayusin. Continue natin mula verse 5. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismahan kayo sa Espiritu Santo. Ang mga alagad ay nagtanong kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Verse 7. Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan. Kaya kung gano'n dyan, takda ng panahon, hula ng hula, gamit ng mga bersikulo ng Biblia para lang patunayan meron silang idea. Medyo pag-ingatan natin yun dahil baka may please din natin kung gaya lamang ay mapanganib. Verse 8, Subalit, ibig sabihin, kabaliktaran ng lahat. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig.
Now, binabasa ko ito dahil alam ko ito kung tutusin eh. At alam din ninyo, in-impress ng Panginoon sa akin, minsan sabi sa akin ganito, God will not send you where you are not yet ready or empowered. Hindi kayo padadala ng Diyos sa isang lugar, sa isang gawain, lalo na kung sa kanyang ministeryo na hindi ka pahanda at lalo hindi ka empowered. Hindi nagpapadala ang Diyos sa mga taong hindi handa. May mga tao sumusugod na hindi sila handa, pero kapag ka ganon, nakakadulang ang Diyos ang nagsugo sa kanila. Kung mayroong mga nabibigo at umaatras sa mga magagawa, kalimitan ito yung hindi nakapaghanda ng sapat. They were pushed by their emotions, pushed by well-meaning advisors, at pagkatapos umuwi silang bigo at luhaan sa kanilang pasilito. Verse 9, pagkasabi nito si Jesus ay umiakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulat. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y inaakyat, may dalawang lalaki nakaputi at lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik kagaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. So, there he goes. Umuwi na at naiwan ang mga alagad na naka-tunganga. Nga. Umalis na eh. At first, it looked negative. But in the end, it was an encouraging fact. Every worker in the vineyard needed in their life and ministry. Bakit po? Kasi nung umalis siya, ano po ito marami na nakaalis lang. Pero hindi nila lang siya lulok-lok sa kapangyarihan. And by that time, it was even more malaking kapangyarihan na gagamitin para supervise, para subaybayan ang kanyang bayan. Nang nandito siya lupay, sinusuntok, sinasampal-sampal na hindi lumalaban, napakamapagpakumbaba. Do you think it's the same today? Hindi po. He is in the right hand of God. He is ready to judge the living and the dead. And so when we pray, we are praying to Jesus na bagaman nagturo sa atin ng kapangumbabaan sa ng hari at may kapangyarihan at hindi kailangan iwasan ang paggamit ng lahat ng kapangyarihan para pagpalain ang kanyang bayan. So, bunong panahon, siya narito ay nagbuhan siya ng patay, nagpakain ng marami, gamit ang kapangyarihan kanya lamang iyalan sa kanyang sarili, dahil sabi ng Biblia siya ay bumaba at nagpakababa, nagkatawang tao, tinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Now that he is back in power by himself, anong kapangyarihan ang pwedeng matanggap ng mga alagad? Siyempre, hindi pa sila aware dito noon. Pero later on, sa paghaba ng panahon ng paglilingkod, nakita nila ito. Kaya nung pagdating ni Apostol Pablo, it is always a glorious Jesus na i-present sa atin, seated on the right hand of the Father. Palagi po gano'n. So, anong natutunan natin? Hindi kayo papadala ng Diyos sa gawain na hindi ka handa. Pero may pangalawa po, hindi ka ipapadala ng Diyos sa gawain, hindi handa ang mga kasama mo. Akala nyo pag isinusunod ko isa-isa? Minsan yun, pero sa church, sa paradigm ng church, hindi po isa-isa. May kasama siya na kailangan isugo ang iglesia, kaya kasama na si there were 120. Ang mga kasama sa church, sa paradigm ng New Testament, at natuklasan ng CNJC, dahil sa mga unang nakatuklas din sa atin, ayaw ko sabihin original tayo, ay hindi relasyon ng mga pastor at mga miyembro. Ang mga kasama sa iglesia ay mga associates, mga co-workers. Kaya hindi makikita sa Biblia na si Pablo ay nagturo na ang mga membro ko, wala yun. May co-workers.
Kasi sila yung mga kasama sa gawain na inihanda ng Diyos. Kaya sa atin wala tayong membro. Sa sect may membership kasi kailangan. Bakit ganun ang batas nila eh? Hindi mo maiwasan yun. Nakalagay doon. Isa-isa. Mga pangalan sinasubmit. Pero doon lang yun. Pagdating dito sa baba, sa atin, we do not treat you as members. We treat you as associates, mga co-workers natin. We are a family na maaari mayroong tatay, mayroong nanay, pero hindi pa rin sapat yung halimbawa na yun. Kasi sa family, mayroong earners at may dependents. Di ba? Yung umaasa palagi sa kikitain ng magulang. What we have is the church, the sent, and the supporters. The planters and the posters. Yung mga nagtatanim, saka yung mga nagdidilig, yung naggagawa, ano? Yun yung mga magagawa sa iglesia. Napaka-limited na makikita mo sa Biblia na mayroong leaders and followers. There are apostles and disciples, but ang ibig sabihin ay learners, hindi alipores, hindi mga ano tawag doon? Mga buong inaalagaan nila, ano? Hindi gano'n. Napansin niyo, ibang-ibang iglesia kumpara sa ibang organisasyon. Sa ibang organisasyon, yung mga general, halimbawa sa Philippine Army, sa police, yung mga generals nasa opisina, nagmamando. Yung mga police, sila nasa labas, sila napapatay. Sa army, ganun din. Kung nasa negosyo, mga NGOs, ang inyong mga boss, nasa opisina, yung mga empleyado, sila yung lumalabas. Sila naka-expose sa virus. Sa iglesia, baligtad. Sino po yung nasa una nakikita nyo? Nauna yung mga apostol, nasa likod, ang mga children disciples. Kulang pa ng training. So kita nyo agad, hindi mo siya pwede compare sa anumang organisasyon. Kaya yung mga pastor, pag nagpastor tayo, hindi tayo kumpas ng kumpas. Talagang nasa una ka at sumusunod yung mga tao. Kasi yun ang biblical at yun ang nilikha sa mga yun. Imagine, paano nila matutuhan yan kung hindi sila naghintay, kung hindi sila nagsama-sama. Verse 12, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol, bunga sa bundok ng mga olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa isilid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Again, muli we mentioned there were around 120 of them sa verse 50. And then, this is to develop their lifestyle in the church, and they started praying together. So bilang paghanda sa support power ng mga naunang alagad, laging nagsasama-sama mga alagad para sa pananalangin. Sabi sa verse 14, lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Ganon din ang mga kapatid ni Jesus. So ano ang nagagawa ng pananalangin sa kanila? Itong pananalangin po na ito ay hindi basta pananalangin. Kung ating pong titingnan mabuti sa nangyari sa kanila, ito ay pagbababad sa presensya ng Diyos. Pero tayo patanggal ang babad sa presensya mo. Sa panahon na ito, to build them as a force, kailangan nilang matutuhan paano magbabad sa presensya ng Panginoon. At yun ay naganap sa panahon ng sama-samang pananalangin. Sa iglesia ang ating inalis na, ang prayer meeting ay ginagawa pag Miyerkules, na dinadalahan ng ilang mga lingkod at ilang mga tao mahilig manalangin, pero ang mga elders hindi ko sa hindi kasama. Sila tagaman mo lamang. Kita mo, baligtad na naman. Kaya iwanan mo na yung ganun setup. Hindi siya. Kung ganun pa ang setup ng ating isip,
Sasabihin ko na sa inyo, hindi siya biblical. So, nanalangin sila, at pag nanalangin sila, yung buong 120 were congregated, at umuugong ang panalangin nila sa Diyos at talagang umabot sa Diyos. By the way, commercial muna po tayo. By July 20 to 24, gagawin po natin ang ating mid-year prayer and fasting. Yung July 20 and 21 ay preparation. Yun yung kinukondisyon yung katawan, kung anong kakainin, pag-iwas sa sobrang sugar, sobrang fat, para pagdating ng araw ng fasting ay kaya nyo at hindi kayo mamimilig ang tuho. So yung 22 to 24, 3 days lang, hindi dyan nakaraan natin January ng 1 week and mahigit, sa iba'y mahigit, ay yung fasting days natin. But even in that fasting days, pamimiliin ko kayo, tubig lang for 3 days, or minus 2 meals for 3 days, or minus 1 meal for 3 days. So, lockdown pa naman, di ba magugulat pa naman. Pero, hindi ko ina-advise na walang tubig dahil pwede tayong ma-hydrate at dahil nga ngayong pandemic, kailangan ayos ang ating resistensya. Pero okay lang ang walang tubig kung kaya ninyo yung gano'n. Pero syempre, may advice na kung kayo ay diabetic o may ibang problema sa katawan, ay humingi ng medical advice para alamin mo kung hanggang saan kayo pwedeng makibahagi. Pero huwag kayong matakot, basta ang daw ay ginagawa para sa Panginoon at siya gusto nyo iluwalhati. Kaya lang, hindi tayo makapagsama-sama kagaya ng nakaraan. So, I provide mga live na mga pagtuturo kung kailangan natin sa pananalangin at may combination to yan gagawin natin. But anyway, sa ibang linggo natin ipapaliwanag. Verse 15, makalipas ang ilang araw na nagkakatipon ang may 120 mga kapatid, tumayo sa harapan nila si Pedro at nagsalita, mga kapatid, kailangan matupad ang sinasabi sa kasulatan na pinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakit kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin na naglilingkod. So, kailangan siyang mapalitan. At sa bahagi na ito, hindi ko makikita na bago tayo isugo ng Diyos, o bago ka lumakad sa itinapasugo ng Diyos, ayusin mo muna ang dapat mo ayusin. Whether we understand it or not, it is important na maintindihan natin ang pinili ng Diyos ay 12. And by this time, nang bakit ang Panginoon na Jesus, lalabing isa na sila kasi nagpakamatay na yung nagkanulo. So, hindi na matatawag na 12 disciples yun. Pero sa paradigm ng Diyos, napakahalaga ng numbers yan, 12 at saka 7. Pumasok sa isip ng mga alagad, lalo na si Apostol Pedro, sa panahon ng kanilang panalangin na kailangan kumpletuhin nila yun mula sa mga tao na nakasama nila at saksi sa mga himala at pagtawag ng ating Panginoong Jesucristo. Anong mensahe sa akin? Hindi ka ipapadala ng Diyos sa gawain hanggang hindi mo sinasaayos ang mga importanteng estruktura o ugnayan sa buhay mo. Pwede ka lumakad, bakit hindi? Pero hindi ka magiging effective. So, kumbaga sa pangingisda, kailangan ayusin nila ang lambat nila. There has to be 12. By whatever reasons, hindi ko talaga alam. Pero kailangan na merong 12, and it was necessary from the standpoint of looking at the Lord's paradigm. So, upang maging effective, isaayos ang dapat ayusin. Kaya pumili po sila ng mga kasama mula sa kanilang mga sa 120 na kasama nila at saksi sa gawain ng Panginoon at pagkatapos ay napili po nila si Matthias. So si Matthias, Tagalog ng Matthias. Ano? Iwan ang uli yung sinasabi mo niya. God will not use us if some things in our life are not in proper order. Ano man yung dapat ito?
So gusto natin na lahat tayo humayo talaga at magamit ng Panginoon. Pero hindi po talaga tayo magagamit kahit ano kayo magaling if there are things in your life which are not in proper order. At pwede mong tingnan yun ngayon o pagkatapos ng worship. What are the things in your life that are not yet in order para magamit ng Panginoon? And then pagkatapos napili si Matias, they continue praying and waiting for the day the Lord will touch them as He promised. So lalo silang naging marundod sa kanilang pananalangin because by this time, they were feeling na may ginagawa na talaga ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Sa panahon ito, naniniwala ako na naging habit na nila ang mahahabang pananalangin, mahahabang magkakasamang pananalangin na hindi nagsasawa hanggang sa dumating ang araw ng pangako ng Panginoon sa araw na waring hindi pa nila inaasahan. Chapter 2, verse 1. Nagkakatipon sila lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang, ang mga alagad, may nakita silang para mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So, malakas na upo. Hindi ko alam kung ano yung maramdaman ko bigla dito. Wala nang bagyong malakas na upo na hindi tayo magkarinigan at may hangin na halos ikaw ay dalahin. Sa karanasan ng CNJC, pagkatapos ng pananalangin, kasi sa panahon ko na ako ay nasa Gloria, karaniwan lang sa amin yung overnight prayer meeting. Talagang overnight. Mga leaders, walang excuse. At kasi napasok doon na nakasama namin. And one time, nakasama po si Boy. Nag-observe siya dito sa CNJC Kalapan ng panahon na yun. Nandyan pa sila sa ibaba na pinagsimula nila. At meron kami overnight prayer meeting. Wala pa kami nakikitang pagunlad ng gawain. Yun pa rin yung mga dating mga tao, siguro dalawang taon na uli ako pagkatapos ko bumalik galing. Hindi pala 2 taon, maraming taon. Halos 10 taon. Kasi bumalik kami 2004. Ako, tapos sunod si Faith, si Eder. Ito ay nangyari around 2014. Mga 10 taon nga. Natapos na yung hinihingi ko sa Diyos na dalhin ako sa isang gawain. The next 10 years of my life, nang umalis ako ng abdo, parang wala pa din. Pero ng araw na yun, nagabi na rin ang pananalangin. Alam nyo, binisita kami ng malakas-lakas din. At pagkaya sa gitna ng pananalangin, at biglang lumito, talagang malakas, yumayanig, biglang mo ang ilaw ay damang-dama mo. Ano yung maramdaman? Medyo apprehensive kami ng konti. Siyempre, nasa building, baka kailangan lumabas. Ang sumunod ng mga panahon doon ay ang paglaro ng pamilya ng Lord Jesus. Hindi na kami nakaranas ng malakas na hangin, malakas na ugong, at maraming speaking tongues. Dahil wala naman kami kakausapin, hindi na kaintindi sa amin. Ano? But there were strong manifestations of the Lord's presence that catapulted CNJC to where it is today. So, inihahanda ng Diyos ang mga alagad, pero inihahanda rin ang kanilang kasama so that they will always be in the same paradigm and experiences. Ang hirap kasi may kasama ka sa laban na iba ang sayaw, iba ang lakad. Mahalaga sila yung nagkakaisa. At walang watchers. Pero ginagawa nila ang kaya nilang gawin. Hindi mo sila pinapagawa ng hindi nila kaya, pero hindi sila nakatayo lang, hindi sila bystanders.
they were participants to the ministry. At yun, kung meron akong pangarap sa kalatan, gusto kong makita yun sa inyo. Sakit na akong mag-retire. Pero gusto kong makita na tayo makaranas ng another flow, another way of visitation from the Lord, wherein everyone will be touched and empowered by the Spirit to do the ministry. So ang kapuspusan ng Espiritu ang pinakamahalagang arsenal, kumbaga sa army, sa buhay ng isang tao at lalo na sa buhay ng isang iglesia. Nung bata-bata pa ako, ang kalimitan ko alam na hinahanap ng mga iglesia pagpastor ay kailangan puspos ng galing. Gwapong medyo matangkad at walang tiyan. Kasi ng panahon na yun, ang mindset lang, pulis. Ang mga pastor hindi pa mukhang pulis. Ngayon, hindi mo na makilala pag humihiri-hiri yung mga sa banyo instrumental. Sino ba ang pulis? Sino ang pastor? Hindi mo na makilala. Lahat sila, umbok. So, puspos ng galing, puspos ng tapang, puspos ng sipag, puspos ng talino. Bakit? Lahat ng gawain sa church kanya. Pagpapawit kanya, gitara kanya, preaching kanya, siya pa rin ang janitor. Ito kaligit tayo yung mga pastor. Kaya sabi, ba't ako magpapastor? Yun yan ang buhay. Tapos, para pa silang namamalimos. Yung para silang nililimusan, kawawa talaga. Sabi ko, that's not an attractive kind of life. Kaya hindi ako magpapastor, pero binigtan ng Diyos ko. Kasi, hindi ko biro yun. Totoo, ganun talaga. Had I known na pagbalik mo sa New Testament, ang hinahanap pala ay puspos ng Espiritu, alam ko na sana kung sinong pastor ang sinamahan ko. So yun ang hinahanap. Hindi yung parang alam na alam ang gagawin at may karunungan, lalo na yung karunungan ng Bible School. Hindi man ako negative talaga sa Bible School. Pero, at nagamit naman sila. Pero mas marami ang galing ng Bible School na nanira ng ministry kaysa sa mga ipinanganak sa iglesia at naging mga manggagawa. So naranasan nila ang pagbaba ng kapangyarihan ng Diyos. At sa panahon itinakda ng Diyos na ganap po. At ano nangyari, silang lahat ay naging saksi. Yung mga alagad, nakita nila kung anong dumadapo sa kapwa-alagad. At walang alagad na hindi nakaranas ng hipo ng banal na Espiritu. Kalitan nung may year pa. Siyempre walang lockdown. Ngayon hindi natin magagawa yun. Kalitan pa rin, siyempre, nagmamasid ang mga tao na mangyari sa mga siyempre. Di ba? Gusto ba yan? Pagdating ba yan, dugulaan sila. Magsasalita ng mga anak. Pero pas nga, dumating naman ang Espiritu dito, wala sa kanilang spectator na hindi nakaranas. Uy, meron ka? Meron ka din. Meron ka? Meron din siya. Wala kang kaiinitan. Ganyan ang iglesia. Ginagamit. At gagawin. Lahat may kanyang portion ng banal na Espiritu na masaganang ibigay sa kanya. At kung hindi mo nararanasan yun, para patibay ng iyong buhay, gawin mabisa ang iyong paglilingkod, it's time to bow down before God. Hindi para magmakaawa. Para hindi sa kanya prepare ka para tumunggap. Kahit magmakaawa ka kung hindi ka prepare, hindi niya ibibigay. And then, the presence of unwilling witnesses. Mula verse 5 hanggang 12, medyo mahaba na po. Meron pa tayong Lord's Supper. Nakita sila sa, sino ba tayo? Bakit bigla nagsasalita ng mga wika natin? Ay hindi naman nag-aaral ang mga tao na ito. Suddenly, narinig nila, nagsasalita, nagpupuli sa Diyos, nag-iibanghelyo sa kanila. Nagamit ang salita nila kasi sila galing sa ibang mga lugar. At narinig nila ang ibanghelyo from their own tongue. Sa wika nila mismo. And then there were also the presence of brazen mockers. Yung mga tao kahit anong makita ang hibala, talagang hindi maniniwala sa Diyos.
At ang sabi sa kanila, ay mga lasing lamang yan. Kasi alam nyo yung tao, kahit ka wala alam nyo, pag nakalasing nyo ng kaunti, nag-i-English na. Di ba? Kumakanta na rin, kahit na ayaw ng kapitbahay ng musik na, basta nakainom. So, sabi ng mga tao, lasing lang ang mga yan. But no, they were filled by the Holy Spirit. Now, to summarize, ganito talaga yung nakita natin sa dalawang punto na dinala ko sa inyo. Yung paghahanda para tumanggap at yung panahon ng pagtanggap na napakahalaga para tayo magamit ng Panginoon. Una, pagsasaayos ng buhay at kaugnayan natin sa Diyos. Pangalawa, pagsasaayos ng infrastructure natin. Iglesia, sarili, lambat. Iglesia, family mo, bilang iyong lambat. Iba pa mga bagay kaugnay ng pagkain. Patatlo, patuloy na pananalangin o mas magandang sabihin, pagbababad sa presensya ng Diyos. At pang-apat, pagluko ng banal na Espiritu o pagtanggap ng kapangyarihan ng Diyos. Kapatid, are you ready? I mean, ready ka na bang pagpalain ng Panginoon? Hindi na bumayo agad. Kasi definitely, He will not allow you to go kahit gusto pa kitang suluin until you are ready. At kapag inihanda ka ng Panginoon, huwag kang matakot anuman ang kalagayan mo sa buhay ngayon. Breadwinner, jobless, ano pa? Huwag kang matakot. Because the Lord of the harvest knows how to provide what we need. But He will only provide what we need from subsistence to power in the ministry when you're ready. At ikaw ang ready. Tutulungan ka lang ng Panginoon. Tayo po manalangin. Lord, salamat ng marami. Mabuti ka sa amin at mayaman ang iyong mga salita. Pagpalain niyo po kami lahat. Tulungan kami tunay na ma-realize ang stage ng buhay namin ngayon at ang ministry na iyong ipapagawa sa amin. Samahan niyo po ang kongregasyon. Maging yung makakarinig lang sa live streaming at yung mga kapatid namin hindi makasamba dahil sa mga restrictions na magkaisa kami sa pag-iisip. Kagaya ng 120 disciples ng unang iglesia. And Lord, out of us, if you please, bring a bountiful harvest of souls, even amidst this global pandemic. In Jesus' name, amen. I pray to the Lord.